Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, Unofficial Bato Solid Supporters. No? Title, Erwin Tolpo at Nicolas Torre napupusuan na tumakbo na Vice President sa 2028 ni Trillanes. Okay. Pinangalanan ni dating Senador Antonio Trillanes na sina Senador Erwin Tulfo at MMDA General Manager Nicolas Torre III bilang mga potensyal na kandidato ng pagka-vice presidente sa 2028. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Trillanes na bagay sina Tulfo at Torre na maging katandem ng mga posibleng kandidato sa pagkapangulo ng Middle Forces sa 2028 na sina Senator Risa Ontiveros, Naga City Mayor Leni Robredo at Senator Bam Aquino. Sa ngayon ay wala pang desisyon si Tulfo o Torre kung tatakbo ba sila sa nasabing posisyon sa susunod na halalan. Yan po ang pahayag ni ex-Senator Trillanes. Tignan natin kung pinapaniwalaan ba siya ng nakakarami. Sa 15,000 na nag-react, 14,000 ang tumatawa, 485 ang galit, 430 ang nag-like. So wala pang, nasa 2% lang ang naniniwala kay ex-Senator Trillanes. Well, kanya-kanya tayong pananaw. But to me, kung ako ang magbasa sa political developments, well, si Senator Erwin Tulfo, yes, may laban siya kasi nga number 5 ba siya no ano? Hindi naman maikakaila na may following ang mga Tulfo. Kaya lang kung hindi kakandidato si Raffy Tulfo, bakit kakandidato si Erwin? Kung may magkandidatong Tulfo, it should be Raffy. Dahil sa mga surveys, nasa pumapangalawa o pumapangatlo. Ang tatlong malalakas na kandidato is VP Sara, Leni Robredo, and Raffy Tulfo. Yan yung mga malalakas sa pagka-presidente. Ngayon, sinasabi ni Senator Raffy Tulfo, nagpahayag na siya na hindi siya kakandidato sa higher office. Ano na siya, maligaya na siya na magre-re-elect na senador. And to me, that's the best decision. Kung ako si Senator Raffy Tulfo, hindi ko muna lalabanan si VP Sara. Kasi wala talaga, super bagyo si VP Sara as of now. Kaya wise decision yung ginawa ni Senator Raffy Tulfo na senador muna siya. Kasi siguradong manalo eh. Sa survey ng Analytics, basta Analytica, tie silang tatlo ni, sino ba yung nagtaya? Raffy Tulfo, Mayor Baste, ay pangatlo, tie sila eh, 47%. At sigurado, mananalo si Senator Raffy Tulfo kung senador lang siya. Kung mag-VP, I tell you, kung mag-Vice President, may pag-asa ring manalo si Senator Raffy Tulfo. Kaya lang kung si Erwin, medyo mas mahina. Mas malakas ang hatak sa botante si Raffy kumpara kay ano. But naniniwala ako sa pahayag ng magkakapatid na hindi na sila tatakbo sa national office as of now. Sa mga susunod na election cycle, baka pwede. Kaya yang si Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, out of the equation na yan. Si General Torre naman, kung national office, vice president, palagay ko hindi. Kaya lang, kung senador, ayan, pwede. Don't get me wrong, mga kapwa ko DDS ha. Masakit para sa atin. Huwag nating kalimutan ang ginawa nila, yung group effort. Plus si Torre, yung ginawa nila kay Tatay Digong, dapat mapanagot sila dyan dahil kidnapping. Kaya lang, real talk, next election at kakandidato si Torre as senador,
sa tingin ko may pag-asa siyang manalo kung senador. Kasi i-combine mo yung boto ng kakamping at boto ng mga Marcos loyalist, pwede na yun magpanalo kay General Torre as senator. Kaya lang, Vice President, wala yan. Wala. Ito ang hindi nakikita ni Trillanes. Masyado siyang nakapokus yung mag-unite daw ang Marcos camp at Dilawan camp para talunin nila si BP Sara. Yun ang kanyang palaging sinasabi. Kaya lang, ang kanyang mindset is ang magpre-presidente galing sa Dilawan. Ang magbibisi presidente galing kay Marcos camp. To me, it's a no, no, no. Kasi ang nakaupo ngayon, ang Marcos. Bakit ako papayag kung ako nasa Marcos camp, ako yung nakaupo, ako ang may hawak sa kapangyarihan, bakit ako papayag na yung kandidato ko is Vice President lang? Dapat kung mag-alyansa man ang kakamping at Marcos camp, ang magiging standard bearer ang galing sa Marcos. John Vic Remulla ba yan? O sino? I don't know. Romualdez ba yan? At ang mag-vice president, yung galing sa kakamping. Ganon yun ang tingin ko. Kaya baliktad itong tingin ni ex-Senator Trillanes. Example, Riz Hontiveros, President. Erwin Tulfo, Vice President. Papayag ba ang Marcos camp niyan? Example, Bam Aquino for President. BC is Torre, Erwin, o John Vic. Wala. Malabong mangyari. Sige, galingan niyo. Mr. Ex-Senator, i-convince mo na mag-join camp ang mga Marcos at kakamping. Yung dating mortal na magkaaway doon, nako, kainsukan na silang parehas dahil takot na takot sila na maging presidente ang isang BP Sara Duterte. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero, mga dagko na gid og buslot ang iyang atop nga yero. So mo na ni. So kining diri dapita si Lupin ra gyud ang ginabutang tungod kay kung mag-ulan, ulanan na gyud. Dito ida. Og mao na ni ang yero nga among gihatag. Gamit manan ko na dan ikaw pahilo no ba ibag ko sa daan. No, dyan. Magamit ko siya. CR, ato siya dyan. Martilyo. Karon man na gyud sa pag-atop. So nakatop na gyud ang among gitabangan sa ye. So nindot na gyud ang ilang atop na pulian natong mga daot ganina. Mat sa Ginoo nga napulian na gud ang among sin di na gud mimuulanan. So pila na to ka tuig? 5 na. Mm. Salamat kayo sa nagtabang ani nga di na gud mimuulanan.
Salamat kaayo.